Patuloy na maganda ang pinapakita ng Converge FiberXers pagkatapos nilang talunin ng Phoenix Fuel Masters kagabi. Pero ang usap-usapan ngayon ay kung totoo nga ba na itong Converge ay interesado na makuha ang serbisyo nitong si Calvin Abueva. Patagal-tagal na yung napapabalita pero ngayon ay mukhang seryoso daw talaga ang Converge na ma-acquire ito at ready na silang makipag-usap dito sa Titan Ultra na medyo nag-i-struggle pagkatapos manalo ng first game nila at naging sunod-sunod na yung pagkatalo. Kaya nga kung ito si Abueva ay mate-trade dito sa Converge FiberXs, lalong ang lalim ng roster nila. Nakita na natin kung paano lumalim yung bench nitong Converge, no? Yung starting five nila, alam natin, nandiyan si JDL, si Alex Stockton, si Shawnee Winston, si Arana at si Baltasar. Pero yung pagkuha nila dito kay Larry Moyang, kay Archie Concepcion at doon sa iba pa nilang mga players, lalong ang ganda ng lineup nila. Pero ngayon kung idadagdag mo pa dyan si Calvin Abueva, lalong magiging maganda ang kalalabasan nito para dito sa FiberXers. Kaya nga mukhang itong si Coach Delta Pineda at ang management seryoso talaga dito sa plano nila na bigyan ng kampyonato itong si Dennis Uy, ang may-ari ng FiberXers. Siyempre malayo pa tayo, nasa eliminations pa lang, pero kung magawa ng paraan ng Converge para ma-acquire itong si Calvin Abueva, siguradong ang ganda lalo ng magiging laro nito dahil hindi naman sikreto na si Abueva ay matagal nang gustong mapunta dito sa Converge FiberXers. Kaya isa to dito sa aabangan natin dahil sigurado na magiging isa to sa mga magagandang example, sabi nga nila, ng strategic planning pagdating dito sa Converge. Kahit na hindi sila gumagamit ng mga tinatawag na farm teams, magagawan talaga nila ng paraan para palakasin itong roster nila at magkaroon sila ng magandang chance ang manalo ng kampyonato. Sa Converge pa rin tayo, ang balita ngayon ay baka itong San Miguel Beer ay offer itong si Chris Miller at isang first round draft pick para dito kay Mikey Williams. Baka may mga magsasabi na wala pang napatutunayan to si Miller para i-offer dito kay Mikey. Pero ang pwede namang isagot dyan, 2 years nang hindi naglalaro sa PBA. Actually, 2 years nang hindi naglalaro ng professional basketball itong si Mikey. Ang exception lamang nung naglaro siya ng ilang games para dito sa Strong Group Athletics. So baka nga nasasabihin ni San Miguel, matanda na si Mikey at halos hindi na aktibo sa professional basketball. Kaya patas lang yung magiging trade para dito kay Chris Miller. Sa ngayon kasi halos wala namang teams na interesado na kumuha dito kay Mikey Williams dahil nga dito sa mga contract disputes na nangyayari. Kaya hindi na tayo magugulat kung San Miguel na lang talaga ang magkaka-interes na makuha ang nasabing player. As it is, kung matuloy man itong trade na to, sa tingin ko walang mawawala sa Converge dahil syempre nasa kanila na yung mga top players na kanilang gustong makuha. Kaya nga itong si Mikey Williams, hindi naman nila namimiss talaga yung laro niya at parang bonus na lamang kung makuha nila si Chris Miller dahil sanay naman ang Converge na maglaro nang wala si Mikey. Pero sa panig ng San Miguel, kung makukuha nila si Mikey Williams, iyan yung scorer na hinahanap nila mula doon sa point guard position. Yan yung magiging magandang kakomplement nitong si Chris Ross at si Chris Rosales. Kaya nga, nandiyan pa si Wambi Tiongson. Actually, kung makuha ng San Miguel si Mikey Williams, baka i-trade na to si Wambi Tiongson para dito kay Kay Marcarino para meron pang isang center na magagamit itong San Miguel Beermen. So win-win ito para dito sa dalawang panig kung sakasakali nga na si Chris Miller mapunta dito sa lineup ng Converge FiberXers. Samantala naman ang magiging kapalit naman niya ay itong si Mikey Williams para dito sa San Miguel. Sa panig ng Barangay Ginebra ngayon ay syempre nakagko-concentrate si Coach Tim Cone dito sa game nila mamaya kontra dito sa San Miguel dito sa Dubai. Pero itong si Coach Tim Cone at ang management ay syempre pinag-aaralan din yan kung sino pa yung mga pwede nilang makuhang mga players pagdating naman dito sa darating na draft at syempre sa pamamagitan ng mga trades o kaya sa free agent market. Maraming options na pwedeng makita o makuha itong Barangay Ginebra pero pinakamaganda na siguro dito ay ma-acquire ng Barangay Ginebra kung talagang depende sa hinahanap nila. Kung gusto nila na isa pang point guard, naandyan si Travis Jackson at Rashawn McCarthy sa free agency. Kung gusto naman nila ng isang big man, syempre si Greg Slaughter, yung rights niya nasa Titan Ultra pero pwedeng makakuha ng Ginebra at itong si Christian Stan Hardinger na ang rights naman ay nandito sa Terra Firma Jeep. Kung mga forwards ang hinahanap nila, nandyan si Mac Bello na available pa rin.
Kaya ibig sabihin nito hindi naman magkukulang ang Ginebra kung yung mga free agents ang kanilang titignan. Pero para sa maraming fans ng Ginebra, nakafocus sila dito sa darating na draft dahil nga nandyan yung posibilidad na baka itong si Michael Phillips ay mag-declare na at makuha na yan ng Barangay Ginebra. Kaya isa yan doon sa mga exciting prospects at syempre, baka itong si DJ Fenner, si Darren Mayo, kabilang din doon sa mga sasali sa draft. Kaya nga maraming naniniwala talaga na itong Barangay Ginebra, yan yung mga kaabang-abang na mga players na pwede nilang makuha. At siguro, itong Barangay Ginebra, yan din ang iniintay nila kaya hindi sila masyadong nagmamadali sa pag-acquire ng mga players. As it is, itong si Coach Tim Cone, alam niya na malaki ang tsansa na Intera firma yan ang maging number 1 pick sa 2027 draft. Kaya sigurado na ang laki ng tsansa na number 1 ulit ang makukuha na naman nitong Barangay Ginebra kaya gusto ng mga fans nila. Ito namang Rain or Shine Elasto Painters ay nagre-ready na para dito sa mga posible na gawin nilang trades kung kinakailangan. Marami kasing naniniwala na malalim na yung bench nitong Rain or Shine. Pero sa totoo lang parang meron para kulang yung tinatawag na go-to player. Kasi nga ito namang Rain or Shine, nakatatlong semifinals team nung last season. Very good accomplishment na yan para sa isang independent team. Pero ang tanong, ano bang kinakailangan para naman maabot na nila yung mas matagal, yung talagang hinahanap na nila at gustong ma-acquire na pagdating sa finals at syempre manalo ng kampyonato. Nung mahigit sa mahal, actually mga 10 years na siguro, 9 to 10 years nang hindi nagcha-champion ng isang independent team dito sa PBA. Kaya nga maraming gusto na magawa na yan ng Rain or Shine Elasto Painters. Ang maganda siguro magawa ng Rain or Shine ay kumuha ng isang player na matatawag natin talaga na yung magiging isang go-to guy nila. Yung pwede nilang maging pupuntahan kapag kinakailangan talaga nila ng basket. At yan talaga yung magagawa. For example, kung yung prime Stanley Pringle, kung bata pa si Stanley Pringle, yun pwede niyang gawin. Pero syempre ngayong matanda na si Pringle, medyo limitado na yung mga minuto niya. Kung makuha nila itong si Mikey Williams, pwede siguro kay Cedric Barefield. Nandyan din syempre yung mga iba pang mga top players sa PBA katulad nila CJ Perez. Siyempre yung mga nasa Ginebra, Magnolia, TNT. Pero nagiging problema kasi dito sa Rain or Shine, limitado yung budget nila. So ibig sabihin nito, kahit bawiling yung mga top teams na i-trade yung mga players, wala namang garantiya na yan ay makukuha ng Rain or Shine. Dahil syempre nga, yung kanilang budget para sa mga ganyang players ay limitado na talaga. Kaya isa yan dito sa mga pinag-aaralan at kinukonsiderang mabuti nitong si Coach Yeng Yao. At bago tayo magtapos ay batiin muna natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Malyari Mascareñas, si Donel Santiago. Pinabati din natin si Dexter Domer, si Katsakino Dukusin, si RG Bueno at Dalina Family, si Michael D, si Dalmacio de Guzman. Binabati din natin si Amo Marlu, pati na si Judy Villarosa, si Ronald Verbosidad, at si Dexter Domer, si Enju, si Edwin Carmona Jr., si Ireneo Salangsang, si Anthony Alon at ang iba pa.